magandang araw, magandang gabi, o kung anong oras ka man nakikinig ngayon. Ipikit mo muna ang iyong mga mata. Huminga ng dahan-dahan at hayaan mong dalhin ka ng aking tinig sa isang panibagong paglalakbay ng damdamin. Bago ang lahat, salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Payapa Stories. Kung bago ka pa lang dito, welcome. Sana'y maramdaman mo ang init ng mga kwento at aral na hatid namin sa bawat pagninilay. Minsan, dumarating sa buhay natin ang mga taong hindi natin inaasahan. Isang sulyap, isang ngiti, o simpleng pagkakakilala at biglang nagiging mahalagang bahagi na sila ng ating mundo. Ito ang kwento ng dalawang magkaibigan na kahit ilang bagyo at ulan ang dumaan, nanatiling matibay ang kanilang pagkakaibigan. Maulan nung araw na iyon, yung tipong hindi lang simpleng ambon, kundi yung buhos na parang walang katapusan. Nagmamadaling nagtakbuhan ang mga estudyante papunta sa kani-kanilang silungan. May iba, may dalang payong. Yung iba naman, nagpalipas ng oras sa kantin habang hinihintay humupa ang ulan. Humupa ang Si Ella, nakaupo lang sa gilid ng waiting shed. Tahimik, nakayuko, at hawak-hawak ang kanyang notebook. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang uniforme. Wala siyang payong, kaya't pilit niyang tinatakpan ang sarili gamit ang notebook. Kahit alam niyang wala naman itong silbi. Habang pinagmamasda ng mga patak ng ulan na tuloy-tuloy na bumabagsak, ramdam ni Ella ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi lang ulan ang bumabagsak sa kanya, kundi pati nararamdaman niyang lungkot at pagod. Sanay siyang mag-isa, sanay siyang hindi pinapansin, at sa totoo lang, nasanay na rin siyang hindi alukin ng tulong kahit minsan nangangailangan siya. Bigla na lang may sumulpot na isang payong sa harapan niya. Uy! Boses na masigla at puno ng energy. Gusto mo bang makisilong? Pakasipunin ka niyan. Nilingon ni Ella ang nagsalita. Isang babae, halos kaedad din niya, pero ibang-iba ang dating. Mahaba ang buhok na nakatali sa ponytail. May mga matang parang laging nakangiti at boses na malakas na agad mong mapapansin. Si Mika iyon, kilalang makulit, palatawa at palakaibigan sa kanilang klase. Hindi ka ba marunong magdala ng payong? Tanong ni Mika sabay halakhak. Hindi naman ito nakakainsulto, bagkus parang biro lang na may halong lambing. Umiling lang si Ella, medyo nahiya. Hindi kasi ako sanay, mahina niyang sagot. Eddie, simula ngayon, sanayin mo na. Pero habang wala pa, dito ka na muna sa payong ko. Sabay hatak ni Mika kay Ella, palapit sa kanya. Nabigla si Ella. Hindi siya sanay na may taong kusa na lang lalapit sa kanya at bubuksan ang mundo niya. Pero sa simpleng kilos na yon, ramdam niya ang init ng pagkakaibigan na matagal na niyang hinahanap. Habang naglalakad silang dalawa papunta sa gate, hindi mapigilan ni Mika ang magsalita ng magsalita. Tungkol sa ulan, tungkol sa klase, tungkol sa paborito niyang kanta. Si Ella naman,
nakikinig lang. Paminsan-minsan, sumisingit ng maikling sagot. Pero sa loob-loob niya, unti-unti siyang napapangiti. At sa gitna ng malakas na ulan, doon nagsimula ang isang pagkakaibigang hindi nila akalaing magiging matibay, kahit ilang bagyo pa ang dumating sa kanilang buhay. Pagkatapos ng maulan na araw na iyon, nagsimula ng mas mapansin ni Ella ang presensya ni Mika. Kung dati palaging mag-isa siya sa kantin habang kumakain ng sandwich, ngayon ay may biglang uupo sa tabi niya, dala ang sariling pagkain. "Uy Ella, ano yan? Tuna sandwich?" Tanong ni Mika sabay tingin sa pagkain ni Ella. "Oo, bakit?" Mahina niyang sagot. "Yun din kasi ang paborito ko." Sabay kuha ni Mika ng sarili niyang sandwich at inangat pa ito na parang ipinagmamalaki. Hindi maiwasan ni Ella na mapangiti. Ang totoo, hindi niya alam kung nagkataon lang ba o sinadya ni Mika, pero pakiramdam niya, unti-unti siyang nagiging komportable. Araw-araw, lagi na lang nandyan si Mika. Kapag may group activity, siya agad ang unang nagyayaya kay Ella. Kapag may quiz, sabay silang nag-aaral. Kapag uwian, minsan kahit magkaiba sila ng direksyon, ihahatid pa rin siya ni Mika hanggang sakayan. "Hindi ka ba napapagod sa kakasama sa akin?" Minsang tanong ni Ella. Tumawa si Mika. "Grabe ka naman, bakit ako mapapagod? Ang saya kaya ng may kasama. Alam mo ba, dati gusto kong maging comedian, kaso hindi ako marunong magpatawa." Sabay tawa ng malakas na kahit corny, napatawa rin si Ella. Doon niya na-realize ang friendship pala, hindi mo talaga planado. Minsan dumarating lang sa pinakasimpleng paraan, sa isang payong, sa isang sandwich, o sa isang tao na kayang punuin ng tawa ang mga tahimik mong araw. Isang hapon, habang sabay silang nakaupo sa ilalim ng puno, biglang napalalim ang usapan nila. "Ella," seryosong sabi ni Mika, "alam mo, nung una kitang nakita, akala ko ang sungit mo." Napakunot noo si Ella. "Ha? Bakit naman?" "Kasi tahimik ka lang lagi, hindi ka sumasagot kapag tinatawag ka ng iba. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka ayaw niya ng kaibigan." "Hindi naman ganon," bulong ni Ella. "Nahihiya lang talaga ako." Ngumiti si Mika, yung tipong ngiti na parang may kasamang pangako. "E di simula ngayon, ako na bahala. Ako yung ingay, ikaw yung tahimik. Balance tayo." At doon, unang naramdaman ni Ella yung bagay na matagal na niyang pinapangarap, na may taong hindi siya iiwan kahit hindi siya marunong magsimula ng usapan, kahit hindi siya marunong makihalubilo. May isang Mika na kusang lalapit, magbibigay ng kulay at magpapatunay na hindi siya kailanman nag-iisa. Lumipas ang ilang buwan at naging inseparable na sina Ella at Mika. Halos lahat ng estudyante sa campus kilala na silang mag-bestie. Kung makikita si Ella, siguradong may Mika sa gilid niya.
Kung tatawa si Mika, may kasamang ngiti si Ella. Pero gaya ng lahat ng relasyon, hindi palaging masaya. Dumating din ang unang pagsubok. Isang linggo abala si Ella sa pag-review para sa upcoming exam. Sanay na siyang tahimik, nakatutok sa libro at halos hindi kumikibo. Ngunit si Mika na laging maingay at palabiro, hindi makapirmi. Ella, labas naman tayo kahit milk tea lang. Aya ni Mika isang hapon. Pasensya na, kailangan kong mag-aral. Malapit na exam? Kahit saglit lang, isang oras lang, promise, pilit ni Mika. Napabuntong hininga si Ella. Mika, hindi lahat ng oras laro. Kailangan ko ring mag-focus. Natahimik si Mika. Sa unang pagkakataon, parang tinablan siya ng lamig sa tinig ni Ella. Ganun ba? Sige, next time na lang, sagot niyang mahina, sabay talikod. Mula noon, may distansyang nabuo sa kanilang dalawa. Kapag recess, hindi agad lumalapit si Mika. Kapag may group activity, hindi siya masyadong nagbibiro. At si Ella, bagamat ramdam niyang may mali, pinili na lang mag-focus sa exam. Ngunit sa puso niya, mabigat ang katahimikan. Isang gabi, nag-message si Ella kay Mika. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Nahihirapan lang talaga ako sa pag-aaral. Matagal bago sumagot si Mika. Okay lang, naiintindihan ko naman. Pero sana kahit abala ka, huwag mo akong itulak palayo. Parang tinamaan si Ella sa linyang iyon. Napaisip siya, oo nga, sobrang nasanay siyang may kasama. Pero nung dumating ang oras na may kailangan din si Mika, naging malamig siya. Kinabukasan, lumapit si Ella kay Mika sa kantin. Hindi niya alam paano magsimula, kaya dahan-dahan niyang inilapit ang sariling lunchbox kay Mika. Gusto mo? Hati tayo? Mahinahon niyang sabi. Nagulat si Mika pero ngumiti rin, yung ngiting matagal niyang na-miss. Kala ko hindi ka nalalapit. Ano ka ba? Sagot ni Ella. Hindi ko kayang mawala ka. At doon, sabay silang natawa. Hindi dahil sa biro, kundi dahil ramdam nilang kahit anong tampuhan, balik at balik pa rin sila sa isa't isa. Pagkatapos ng tampuhan nila, mas naging malapit pa sina Ella at Mika. Pero dumating ang panahon na hindi na simpleng tampuhan ang haharapin nila. Si Mika, kilala bilang masayahin at palabiro, palaging center of attention. Lahat ng tao iniisip wala siyang problema, pero sa loob ng bahay nila, kabaligtaran ng lahat. Isang gabi, habang nag-aaral si Ella, bigla siyang nakatanggap ng tawag, si Mika. Pagkabukas niya ng phone, narinig niya ang boses na umiiyak. Ella, pwede ba akong pumunta sa inyo? Hindi ko na kaya dito sa bahay. Hindi na nagdalawang isip si Ella. Oo, pumunta ka. Dito ka na lang matulog. Maya-maya dumating si Mika, pawis at halatang galing sa mabilis na lakad. Namumugto ang mata niya. Mika, ano nangyari? Tanong ni Ella habang pinapainom siya ng tubig.
Pagod na ako, Ella, sabay hikbi. Lagi na lang sigawan sa bahay. Si Papa laging lasing, si Mama laging galit. Ako yung nasisisi sa lahat, kahit sa bagay na wala naman akong kasalanan. Hindi ko alam saan ako lulugar. Napatingin si Ella kay Mika at sa unang pagkakataon, nakita niyang durog na durog ang kaibigan niyang palaging nagpapatawa. Mika, mahina niyang sabi, "Hindi mo deserve maramdaman yan. Andito ako, hindi ka mag-isa." Humagulgol si Mika sa balikat ni Ella. Doon, pinahiran niya ang luha ng kaibigan at hinayaan lang itong umiyak ng paulit-ulit. "Alam mo, Ella," sabi ni Mika sa pagitan ng hikbi, "buti na lang talaga naging magkaibigan tayo. Kung wala ka siguro, ewan ko, baka bumigay na ako." Napakapit si Ella ng mahigpit. "Mika, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kahit lahat sila bumitaw, ako hindi." Kinabukasan, nagising si Ella, nakatabi si Mika sa higaan. Tulog pa ito, mahigpit na yakap ang unan, parang takot maiwanan. Napangiti si Ella, sabay bulong, "Best friend, hindi mo na kailangan matakot. Kahit saan, kahit kailan, kasama mo ako." Mula noon, mas lalo nilang pinahalagahan ang isa't isa. Hindi lang sa tawanan, kundi lalo na sa mga gabi ng iyakan, sa mga kwentong hindi nakikita ng iba, at sa mga bigat na hindi alam ng mundo. At doon nila naunawaan ang tunay na pagkakaibigan, hindi lang sa saya na susukat, kundi sa tibay na ibinibigay nito sa oras ng pinakamabigat na laban. Lumipas ang mga araw, naging mas matatag ang samahan ni Ella at Mika. Sa bawat tawanan, sa bawat iyakan, alam nilang hindi na sila matitinag. Isang hapon, habang nakaupo sila sa lumang waiting shed malapit sa school, pareho silang nakatingin sa langit. Abot langit ang mga pangarap nilang dalawa. "Ella, anong gusto mong maging after college?" tanong ni Mika, sabay kagat ng chichirya. "Gusto kong maging guro, yung tipong makakatulong sa mga batang kagaya natin. Gusto kong magturo hindi lang ng lessons, kundi ng pag-asa," sagot ni Ella na nakangiti. Napangiti rin si Mika. "Ako, gusto kong maging nurse para makaalis ng bansa at makahanap ng magandang buhay. Gusto kong maiparamdam sa pamilya ko na may kwenta ako, na kaya ko rin silang ipagmalaki." Tahimik silang pareho sandali. Hangin lang ang dumadaloy. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Mika. "Pero Ella, promise ha? Kahit saan tayo makarating, kahit magkalayo man tayo, hindi ka mawawala sa buhay ko." Nagangat ng tingin si Ella at ngumiti. "Siyempre, best friends for life, di ba? Kahit ikaw pa yung maging nurse sa Amerika at ako guro lang dito, babalik at babalik ka pa rin sa waiting shed na ito." Pareho silang natawa, pero sa loob nila, ramdam ang bigat ng usapan. Parehong takot mawala ang isa't isa, pero pareho ring may pag-asa sa kinabukasan. Maya-maya, nagsimula silang mangarap ng malalaki. "Pag mayaman na tayo, Ella,
Bibili tayo ng bahay na magkatabi, sabi ni Mika. Oo, tapos pag weekends, magluluto ako, tapos ikaw magdadala ng dessert, sagot ni Ella. At pag pareho na tayong may pamilya, best friends din dapat yung mga anak natin, dagdag pa ni Mika, sabay tawa. Habang pinapakinggan ni Ella si Mika, naisip niya, ito yung klase ng friendship na panghabang buhay. Hindi kailangan araw-araw magkasama, pero alam mong hindi ka pababayaan. Kinagabihan, habang naglalakad sila pauwi, tumigil si Mika at hinawakan ang kamay ni Ella. Ella, salamat ha. Hindi ko man alam kung anong naghihintay sa atin sa future. Isa lang sure ako, ikaw yung isa sa dahilan kung bakit gusto ko pang lumaban. Napangiti si Ella sabay sagot, at ikaw rin, Mika. Ikaw yung dahilan kung bakit naniniwala ako na may mga taong handang manatili kahit anong mangyari. At sa ilalim ng mga kumikislap na bituin, dalawa silang nangarap. Hindi man nila hawak ang kinabukasan, hawak naman nila ang isa't isa. Lumipas ang ilang buwan, naging mas busy na sila Ella at Mika. Si Ella tutok sa pag-aaral dahil gusto niyang matapos agad para matupad ang pangarap na maging guro. Si Mika naman pumasok bilang working student sa isang maliit na cafe para may dagdag na kita at makabawas sa gastos ng pamilya. Sa una, nakakasama pa rin nila ang isa't isa. Simpleng kape pagkatapos ng klase, tambay sa waiting shed o tawanan sa kantin. Pero unti-unti nababawasan ang mga araw na iyon. Isang gabi, nag-chat si Ella kay Mika. Ella, Mike, miss na kita. Ang tagal na nating di nakakapag-usap ng matagal. Mika, pasensya na Ella. Ang dami kasing shift sa cafe. Pagod na pagod ako lagi. Pero ikaw lagi nasa isip ko. Nabasa ni Ella ang mensahe at napangiti. Pero ramdam niya ang unti-unting distansya. Dumating ang araw ng finals week. Nasa library si Ella, nagre-review mag-isa. Sanay siyang may katabi, may nagbibiro, may nagtutulak ng libro sa kanya, pero wala si Mika. Napahinto siya at napaisip, ganito na ba palagi? Samantala, si Mika naman, nakaupo sa counter ng cafe. Pagod na pagod, pero pilit nakangiti habang nagsiserve ng kape. Sa puso niya, gusto niyang tumakbo kay Ella at makipag-usap. Pero alam niyang kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya. Kinabukasan, nagkita sila sandali. Si Ella bit-bit ang mga notes niya, si Mika galing trabaho. Meg, tawag ni Ella, halatang may lungkot. Ella! Ngumiti si Mika, pero bakas sa mukha ang pagod. Tahimik silang naglakad pa uwi, walang masyadong salita. Hanggang sa tumigil si Ella at nagsabi, Mike, natatakot ako. Baka dumating yung araw na mawala ka sa tabi ko. Napatingin si Mika sa kanya, sabay hawak sa balikat ni Ella. Ella, baka madalang na tayong magkita. Baka madalas akong pagod. Pero isa lang ang sigurado, hindi ako mawawala, hindi ako lalayo. Kahit gaano tayo kabusi, ikaw pa rin yung best friend ko. Tandaan mo yan.
Isang hapon, pagkatapos ng klase, nakita ni Ella si Mika na nakikipag-usap sa ibang mga kaklase habang nagtatawanan. Sa malayo, parang sobrang saya ni Mika at hindi na niya namalayan na dumaan si Ella. Dumiretso si Ella sa silid-aklatan, tahimik lang, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Bakit ganun? Dati ako yung kasama niya palagi. Ngayon parang kaya na niyang maging masaya kahit wala ako. Kinabukasan, nag-chat si Mika. Mika, Ella, free ka ba mamaya? Tara tambay kahit saglit. Pero hindi nag-reply si Ella. Makalipas ang 2 oras, nakita ni Mika online si Ella pero hindi pa rin nagbukas ng chat. Nagsimula na siyang mag-alala. Pagdating sa school, nagkaharap sila. Ella, may problema ba? Parang umiiwas ka sa akin, tanong ni Mika, halatang naguguluhan. Umiling si Ella pero hindi makatingin ng diretsyo. Wala, busy lang ako. Pero halata ang lamig ng boses niya. Ilang araw lumipas, hindi sila masyadong nag-uusap. Yung simpleng tawanan at lambingan ng mag-best friend nawala. Kapag nasa classroom sila, parang may pader sa pagitan. Hanggang sa isang gabi, hindi na nakatiis si Mika at nag-send ng mahabang chat. Mika, Ella, kung may mali akong nagawa, sabihin mo sa akin. Huwag mo akong iwasan. Hindi ko kayang mawala ka. Oo, busy ako sa trabaho at minsan may nakakasama akong iba pero wala silang papalit sa'yo. Ikaw pa rin ang best friend ko. Ikaw yung lagi kong inuuna kahit pagod na ako. Ayokong masira tayo dahil lang sa hindi tayo nagkakaintindihan. Nabasa iyon ni Ella habang hawak ang phone at hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Doon niya na-realize siya pala yung unti-unting naglalayo dahil sa selos at takot. Hindi si Mika ang may kasalanan, kundi yung mga iniisip niya mismo. Kinabukasan, maaga pumasok si Ella sa school. Tahimik siyang umupo sa gilid, hawak-hawak ang maliit na sulat na ginawa niya kagabi. Habang sinusulat niya iyon, halos mabasa ng luha ang papel dahil sa bigat ng damdamin. Nang dumating si Mika, agad niyang napansin si Ella. Lumapit siya, dala ang kaba at lungkot. Ella, mahina niyang tawag. Hindi agad nakasagot si Ella. Tumayo siya, kinuha ang sulat at iniabot kay Mika. Para sa'yo. Pero bago mo basahin, pwede ba kitang kausapin? Tumango si Mika. Huminga ng malalim si Ella. Pasensya na, Mika. Ako yung nagbago. Ako yung lumayo. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa takot ko na baka mapalitan ako sa buhay mo. Natakot akong mawalan ng halaga, pero hindi ko na-realize na ako mismo yung unti-unting umaalis. Umiyak na rin siya. Mika, hindi ko kayang mawala ka. Ikaw lang yung best friend na naging pamilya ko. Sorry kung naging selfish ako. Niyakap agad siya ni Mika ng mahigpit. Hoy tanga, hindi kita papalitan kahit kailan. Kahit marami pa akong makilala, ikaw pa rin yung una sa puso ko. Ikaw yung kasama ko sa hirap at ginhawa. Kahit sa future, ikaw pa rin.
Pareho silang umiiyak pero this time, luha na ng paggaan ng loob at kasiguraduhan na hindi sila mawawala sa isa't isa. Pagkatapos, binuksan ni Mika ang sulat ni Ella. Nakalagay doon, "Ikaw ang best friend na hindi ko kayang palitan. Kung dumating man yung araw na may kanya-kanya na tayong landas, gusto ko ikaw pa rin yung pwede kong balikan. Ikaw ang tahanan ko, Mika." Nagkatinginan sila, parehong nakangiti kahit may luha sa mata. Promise, Ella, forever tayong magkaibigan? Promise, Mika, walang iwanan. At doon, parang mas tumibay pa ang kanilang samahan. Mas malalim, mas totoo, at mas walang hanggan. Lumipas ang ilang taon. Si Ella nakapagtapos ng kursong education at ngayon ay nagtuturo na sa isang public school. Si Mika naman nakapagtapos ng kursong nursing at nag-apply sa abroad. Magkaibang landas, magkaibang mundo, pero iisa pa rin ang puso nilang magkaibigan. Isang gabi bago umalis si Mika papuntang ibang bansa, nagkita sila ni Ella sa paborito nilang tambayan. Yung maliit na tindahan malapit sa school kung saan sila madalas mag-shares ng kwento noong high school. Tahimik silang nagkakape. Ramdam ang bigat ng hangin. Hindi ko pa rin ma-imagine na alis ka na, ani Ella, habang pinipigil ang luha. Ngumiti si Mika. Hindi ko rin gusto na malayo, pero alam mo namang para sa pamilya ko to, breadwinner ako at kailangan kong magtiis. Tumango si Ella, pero kitang-kita ang lungkot sa mata niya. Alam mo, Mika, takot ako. Takot ako na baka pagtagal magbago tayo. Baka makalimutan mo na ako. Umiling si Mika at hinawakan ang kamay niya. Hindi mangyayari yon. Kahit saan ako mapunta, ikaw ang best friend ko. Kung gaano tayo noon, ganoon pa rin tayo kahit anong mangyari. Hindi distansya ang susukat ng pagkakaibigan natin. Hindi napigilan ni Ella ang maiyak. Basta pangako ha, kapag umuwi ka, tayo pa rin. Pupunta tayo sa lahat ng pinapangarap natin noon. Kahit simpleng gala, kahit simpleng tambay. Oo naman. At kapag may problema ka, kahit malayo ako, tatawag ka lang. Hindi ko man maabot ang kamay mo, nandito pa rin ako. At doon, niyakap ni Ella si Mika ng mahigpit. Parang yakap na gustong tumigil ang oras para hindi na sila maghiwalay. Kinabukasan, umalis na si Mika. Naiwan si Ella, dala-dala ang bigat ng pangungulila. Pero kasabay noon ay ang tiwala na hindi masisira ng oras at distansya ang kanilang samahan. 3 buwan na mula nang umalis si Mika papuntang Middle East. Sa unang linggo, halos araw-araw siyang tumatawag kay Ella. Nagkukumustahan sila, nagtatawanan, para bang wala talagang nagbago. Pero habang tumatagal, ramdam ni Ella na nagiging bihira na ang tawag ni Mika. Kapag tumatawag man siya, laging pagod ang tono ng kaibigan. Isang gabi, sinubukan niyang i-chat si Mika. Ella? Best, okay ka lang ba? Hindi ka na nag-update ngayon. Miss na kita sobra.
Matagal bago nag-reply si Mika. Mika, pasensya na, best. Grabe ang trabaho dito. Walang pahinga tapos minsan inaabuso pa kami ng amo. Pero kaya ko to para sa pamilya. Naiyak si Ella habang binabasa iyon. Gusto niyang puntahan ng kaibigan pero alam niyang imposible. Nag-reply siya, Ella, best, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Kahit malayo ako, nandito pa rin ako. Sabihin mo lahat ng bigat mo sa akin, huwag mong ikimkim. At doon, tuluyan ng bumuhos ang damdamin ni Mika. Ella, minsan gusto ko nang sumuko. Pero kapag naiisip kita, naiisip ko yung lahat ng pangarap natin noon. Doon ako kumakapit. Parang naririnig ko yung boses mo na sinasabing, kaya mo yan, best. Nagluha si Ella, pero ngumiti rin. Best, pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan kahit kailan. Kahit gaano kalayo, kahit gaano katagal, at kapag umuwi ka, sasalubungin kita ng masaya, parang wala tayong naging pagitan. Sa mga salitang iyon, muling lumakas ang loob ni Mika. Kahit malayo, ramdam niya ang yakap ng pagkakaibigan nila. 4 na taon. 4 na mahabang taon mula nang umalis si Mika papuntang ibang bansa. Sa bawat buwan na lumilipas, binibilang ni Ella ang araw ng pagbabalik ng kaibigan niya. Sa una, madalas pa silang mag-usap. Pero kalaunan, dumalang ang oras, dala ng puyat, trabaho, at pagod ni Mika sa abroad. Kahit ganon, hindi nawala sa puso ni Ella ang pangako. Pagbalik mo, andito pa rin ako, hindi ako mawawala. Isang umaga, tumunog ang cellphone ni Ella. Message ni Mika, best, andito na ako sa airport. Pauwi na ako. Parang kumabog ng malakas ang puso ni Ella. Nagmadali siyang nagbihis at tumakbo papunta sa terminal. Habang naghihintay sa arrival area, nanginginig ang kanyang mga kamay. At doon, nakita niya si Mika. Medyo nagbago, mas umitim, may mga linyang bakas ng pagod sa mukha. Pero ang ngiti niya, iyon pa rin, pamilyar at puno ng init. Best! Sabay nilang sigaw. Tumakbo sila papalapit sa isa't isa at mahigpit na nagyakap. Hindi sapat ang mga salita para ilarawan ang emosyon ng muling pagkikita. Habang umiiyak si Mika, bulong niya kay Ella, best, hindi ko kinaya kung wala ka. Lahat ng hirap, tiniis ko dahil alam kong hinihintay mo ako. At sinagot siya ni Ella habang tumutulo rin ang luha. Best, sabi ko naman sa'yo kahit ilang taon, kahit gaano kalayo, wala kang ibang matatagpuan kundi ako lang din. Hindi nagbabago ang pagkakaibigan natin. Naglakad sila pauwi, sabay ang tawa at kwentuhan. Parang gusto nilang habulin ang 4 na taong nawala. Muli silang kumain sa paborito nilang karinderya, umupo sa lumang waiting shed kung saan sila madalas mag-usap noong high school at nagpicture ulit sa paborito nilang spot sa plaza. Sabi ni Mika habang nakatingin sa mga bituin,
Best, minsan nawala ako sa dilim doon sa abroad. Pero ikaw, parang liwanag na naggabay sa akin. Salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit minsan. Ngumiti si Ella at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Best, ganyan talaga ang tunay na pagkakaibigan. Hindi nasusukat sa layo o sa tagal. Basta ikaw at ako hanggang huli magkasama. At doon sa ilalim ng gabi, sa mga bituin na saksi sa kanilang pagbabalik, muling pinagtibay ang isang pagkakaibigang hindi kayang talunin ng oras o distansya. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Mika, pero hindi na muling bumalik ang dating lungkot sa puso ni Ella. Sa halip, napalitan iyon ng tuwa at katahimikan dahil muli niyang kapiling ang matalik niyang kaibigan. Sa mga gabing magkasama sila, madalas nilang pag-usapan kung paano sila tumatag sa kabila ng distansya. Sabi ni Mika, "Best, natutunan ko na hindi lahat ng laban kayang harapin ng mag-isa. Kailangan din natin ng taong magpapaalala kung sino tayo at ikaw iyon para sa akin." Ngumiti si Ella at sumagot, "At ako, natutunan kong ang tunay na pagkakaibigan hindi sinusukat sa kung gaano kayo kadalas mag-usap, kundi sa kung gaano kayo nananatili sa isa't isa kahit gaano katagal kayong hindi nagkita." Sa bawat yugto ng ating buhay, hindi nawawala ang pagsubok, lungkot at pagod. Pero sa likod ng lahat ng ito, palaging may mga taong handang sumalo sa atin kapag tayo ay nadadapa. Ang kwento ni Ella at Mika ay simpleng paalala na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi palaging masaya. Madalas may tampuhan, may hindi pagkakaintindihan, at minsan may luhang kasama. Pero sa huli, kung ang puso ninyo ay parehong marunong magpatawad at magpahalaga, mas nagiging matibay ang samahan. Ang pagkakaibigan ay hindi sinusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng tiwala at pagdamay. Kahit lumipas ang maraming taon, kahit magbago ang paligid, ang tunay na kaibigan ay mananatili. Kaya salamat sa lahat ng kaibigang kagaya nila, yung kahit simpleng tao lang pero nagbibigay ng totoong saya at lakas sa atin. Dahil sa kanila, mas nagiging makulay at magaan ang paglalakbay sa buhay. At sa pagtatapos ng kwentong ito, sana ay maalala natin kung may isa kang tunay na kaibigan, may hawak ka ng kayamanang hindi matutumbasan ng kahit ano. Salamat sa pagsama sa isa na namang kwento ng Payapa Stories. Ang bawat kwento ay hindi lang tungkol sa tauhan, kundi paalala rin para sa ating lahat na sa gitna ng gulo may kapayapaan, sa gitna ng lungkot may pag-asa, at sa gitna ng takot may pag-ibig na handang sumalo. Hanggang sa muli, samahan niyo ulit kami sa panibagong kwento ng buhay, pag-ibig at pagkakaibigan. Dahil dito sa Payapa Stories, ang bawat pahina ay may tinig ng damdamin at aral para sa lahat. Maraming salamat
At lagi ninyong tandaan, ang mga kwento mas nagiging makulay kapag pinapakinggan ng payapa.